Hello, hello! Good afternoon mga kasari, sis and bro! Nagbabalik po ang inyong kasari, sis Lorna TV. And for today's video po ay magpapasalamat po muna ako muli sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga taong nakatulong sa akin na maging monetize na po ang aking channel. So maraming salamat po kay Sisi Miss Jen in US Vlog, sa YTA family. Alam niyo na po kung sino-sino kayo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pa. Ganon din po kay Sir Nesnoy. At sa Team Nesnoy po, maraming salamat din po sa inyong lahat sa tagumpay po na nakamit ng aking channel. Today po is October 23, Monday, and good afternoon po. Alas 3 na po ng hapon, so good afternoon po. Ang content ko po for today's video ay ano nga po ba ang susi sa tagumpay ng isang sari-sari store? So, yun po ang talakayin natin. Ang susi po para maging matagumpay po ang ating sari-sari store. Sa loob po ng 26 years na aking pagtitindahan, ay masasabi ko na rin po na naging matagumpay po ang aking sari-sari store. Sapagkat buhat po sa 10,000 lamang na puhunan na inutang po namin at niloan pa po namin sa SSS, ay nakapagpagawa na po kami ng aming tahanan. Dati po ay barong-barong lamang. At mula rin po sa kinikita ng aming tindahan ay nakapagpatapos na rin po ako sa kolehiyo ng aking 3 anak. Ngayon po ay may kanya-kanya na rin po kinikita at pinagkakaabalahan sa hanap buhay. Bagamat hindi man po kami yumaman, ay masasabi ko pa rin po na naging matagumpay po ako sa aming pagtitindahan sapagkat yun pong makapagpagawa po ako ng bahay na may 3 palapag na ang aming bread and butter ay ito lamang pong tindahan at makapagpatapos po ako sa kolehiyo ng aking 3 anak ay malaking achievements na po at naituturing ko na pong tagumpay sa aming pagtitindahan. Una na po sa lahat ay syempre ang ating panalangin sa ating poong maikapal. Sa araw-araw po na pagbubukas natin at pagtitinda po natin, unahin po natin ang manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. Magpasalamat sa mga biyaya. Yun po ang unang susi para po tayo ay magtagumpay sa ating pong pagsasari-sari store. Pangalawa po, ito po ay para sa mga nag-uumpisa pa lamang at mga nagpaplano pong mag-sari-sari store. Pangalawa po ay dapat po meron tayong sapat na talino at kaalaman sa pag-handle ng ating pananalapi. At ganun din po kung paano tayo magpapaikot ng ating puhunan para ang ating puhunan po ay lumago at patuloy na umikot po sa araw-araw. Pangatlo po ay dapat na meron tayong sapat na puhunan na maiparorolling natin sa ating tindahan. Sa ngayon po, ang maliit po na puhunan sa kamahalan po ng bilihin ay hindi na po gaano makakaikot. Sa dami na din po ng mga tindahan na nagsusulputan sa tabi-tabi natin, kaliwat kanan, sa harap at likod natin ay may mga tindahan. Kaya po kung tayo po ay mag-uumpisang magtindahan sa maliit lang na puhunan, mahihirapan po tayong iparolling na po ang ating puhunan na iyon. Nangangailangan na po tayo ngayon ng medyo malaking puhunan para po mas marami po tayong mapagsilbihan ng mga customer na hinahanap po. Kasi kung kakaunti ang yung puhunan, mag-i-start ka ng pailan-ilan lang, yung mga katabi mo kumpleto na halos, hindi ka na rin po tatauhin. Kailangan na po natin ngayon ng medyo malaki-laking puhunan sa kamahalan na rin po ng mga bilihin sa ngayon. Pang-apat po ay dapat po pagsikapan natin na makapamili po tayo ng mga paninda na magbubuhat po sa mga ahente or sa mga wholesaler na may mas mababang presyo na maibibigay at may offer sa atin. Nang sa gayon din po ay maibenta po natin ng mas mababa
ang presyo sa ating tindahan kasi po yan po ang mga hinahanap ng customer sa ngayon. Yung nakakamura sila na same din po yung brand na hinahanap nila. Kasi po yan po ang susi sa matagumpay na pagnenegosyo, yung dadayuhin ka ng customer dahil ang presyo mo ay mas mababa kaysa sa mga na kakompetensya mo at mga katabi mo pang tinda. At panglima po, dapat po na ang ating tindahan ay lagi pong may bantay at mabilis po kumilos. Kailangan po ang customer ngayon na laging nagmamadali, kailangan po laging may tao po ang ating tindahan sapagkat paglalapit po si customer na wala siyang makitang nagbabantay ay lilipat na po sa kabila. O kaya naman po kung sa nagtitinda po ay nagbabagal-bagal po ng kilos na nagmamadali si customer ay aalis na rin po at hindi na po maghihintay. At pang-anim po, dapat po ay meron tayong naitatabing mga panukli. Lagi po tayong maghahanda ng mga panukli sa ating mga customer kasi po, lalo na po pag araw ng sweldo or araw ng linggo, ang pera po madalas ng customer ay nasa lilibuhin. Kung wala po tayong mga nakahandang panukli, hindi po tayo makakapagbenta. Kaya po dapat po ay maglalaan tayo at magtatabi po tayo ng mga panukli. Kadalasan po ang pera po ng bumibili para lang din po nagpapapalit sa atin. Sa halagang 1,000, minsan 20 pesos lang ang bibilhin para lamang po masuklian sila. Kaya po kailangan din po natin may nagtatabing mga panukli para po tayo makabenta. Lalo na nga po pagkaganyang araw ng linggo at ng araw ng sweldo. Iyan po ang 6 na bagay na sisi po sa matagumpay na pagnenegosyo at pagtitindahan para po sa akin. Iyan po ay base lamang po sa aking mga karanasan at wala po akong sapat na pag-aaral na nakamit po sa mga eskwelahan. Iyan lang po ay base sa aking mga experiences sa loob po ng 26 years now na pagtitindahan ko na po. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po muli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and please hit the notification bell para updated pa po kayo sa mga darating ko pang videos. Maraming salamat po muli. Bye-bye. See you po uli on my next vlog. Bye-bye. Thank you for watching.